Hey everybody! Welcome back to Shared Faith. Day 11 na po tayo ng ating pagbabasa ng Book of Exodus or Exodo. Ngayon po, two chapters ang babasahin natin, chapters 19 and 20. Ito po ay patungkol sa 10 utos ng Diyos, yung 10 Commandments. So, if you have your Bibles with you, kung meron po kayong mga notebooks, journal para makapag-take notes din po kayo, ay i-ready nyo na po ito. Pwede nyo rin naman pong balik-balikan para po ulit-ulitin nyo po ang panonood kasi naniniwala ako na kahit patuloy na nabasa na natin at patuloy na binabasa, fresh lagi ang revelation ni God sa kanyang salita. Hindi siya nauubusan ng revelation sa bawat isa. So pray po muna tayo saglit. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. And God, maraming salamat pong muli sa panibagong umaga, sa panibagong araw na to, O Diyos. Lord, tinataas po namin ang araw na to sa inyo, sa amin pong pagbabasa ng inyong salita. Gabayan niyo po kami. Lord Jesus, cleanse our hearts from all unrighteousness and guide us, Lord Holy Spirit. Give us the ability to understand po yung aming mga babasahin ngayong araw na to. Lord, mangusap ka sa bawat isa kung ano man, O God, yung personal revelation niyo po, O Diyos, sa bawat isa. I pray, Lord, na maintindihan po namin ito. Salamat po, O Diyos. We entrust to you this time, Father God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo 11 na kabanata. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita." Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay babalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok, at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok, ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok." Mula sa bundok bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, "Humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping." Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na wag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay."
Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi paparusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Exodo 20 kabanata. Ang 10 utos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyasan ng paet. Ang paggamit ng paet ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Okay, so obserbasyon na po tayo at pagsasabuhay, no? Pinagsama ko na. Bali, dito focus tayo dun sa 10 utos, 10 banal na utos ng Diyos. So, number 1, sabi ni God, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sunod naman is sabi ni God, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Number 3 naman po, third commandment niya.
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Number 4 naman, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. And then yung number 5 naman, yung fifth commandment, ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Tapos sabi kapag daw ginalang ang ama at ina, mabubuhay ka ng matagal, sabi. Yun ang promise ni God. Tapos number 6, huwag kang papatay. Number 7, huwag kang mangangalunya. Number 8 naman, huwag kang magnanakaw. Number 9, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Tas yung pinakahuling utos dito, sabi ni God, huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Okay, we're done reading na po Exodus chapters 19 to 20. So, pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli for all our learnings today. Lord Jesus, thank you for your love and mercy, O God. Thank you for dying on the cross for our sins, Jesus. Thank you. Lord Holy Spirit, gabayan niyo po kami na lahat po ng aming mga natututunan dito, O Diyos. Grant us the grace, Panginoon, the mercy, O God, na magawa po namin ito, ma-apply po namin ito sa aming buhay. Salamat pong muli, O Lord. Alam ko, God, na mahal niyo po kaming lahat. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatid na may pangangailangan sa mga panahon at oras na to. Tulungan niyo po sila, O Lord. Provide for them, Jesus. Protect them, O God. Give them the boldness, Lord, kung kinakailangan nilang kumausap ng mga tao, O Diyos. Pagpalain niyo po ang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Muli, Lord, salamat sa platform na to, Lord. Continue to bless this platform, O God. Praying, O Lord God, na patuloy na makapagbasa ng salita, O Lord, ang inyong mga anak, God. Kami po na inyong mga anak at maging ang aming pamilya, O Lord. Salamat po muli, O Diyos. Sa inyo namin binabalik lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus Ama. Amen, amen, and amen. Okay, so thank you very much po for being here. Don't forget to like, share, and subscribe. And take care po kayo. God bless. Bye-bye.